Ang multo sa abandonadong paaralan, Part 3. Ang alamat ng sunog. 3 dekada na ang lumipas, mula sa trahedya, sa San Rafael Elementary School. Sabi ng matatanda, noong Marso taong 1992, isang batang babae ang nagngangalang Lyra, ang naiwan sa loob ng silid habang naglilinis. Isinara raw ng janitor ang gusali, hindi alam na may naiwan pa. Nasunog ang buong silid, at tanging laruan niyang stuffed toy lang ang nakuha. Nakaukit pa ang pangalan niya sa tag, Lyra M. Mula noon, gabi-gabi raw naririnig ang boses ng batang umiiyak, at naglalaro mag-isa sa nasunog na classroom. At sino man ang papasok, ay hindi na nakakalabas. Isang araw, dumating si Doc Mateo Vergara, isang kilalang paranormal researcher, na may YouTube channel din, na may milyon ang subscribers. Marami na siyang kaso ng multo, pero ang paaralan sa San Rafael ang pinaka-nakakatakot daw sa lahat. Dala niya ang infrared camera, EMF detector, at voice recorder. Mas mahigit, ngayong gabi, pupunta tayo sa pinaka-kontrobersyal na lugar sa Pilipinas, kung saan 3 vlogger at 4 na content creator ang nawala. At sinasabi nilang hanggang ngayon, nag-a-upload pa rin ang mga kaluluwa nila. Pagpasok pa lang nila sa gate, bumukas ito na mag-isa, na para bang welcome sila. Nang iyon niya, ang EMF detector, biglang pumalo sa red zone. At mula sa loob, may humalakak ng mahina. Sa unang silid, may mga lumang bag, notebook, at stuffed toys. Isa roon, ang nasunog na gamit at may pangalan, Carlo. Nanginginig si Doc Mateo, pero nagpanggap pa rin siyang matapang. Mas mahigit, mga kababayan, ito na yung laruan na lumitaw sa unang footage nila. Pero paano napunta rito ulit? Biglang bumukas ang pinto sa likod niya. Paglingon niya, may batang babae na nakauniforme, at ito ay nakatalikod. Biglang nagsalita ang batang babae, "Guro ka ba?" Nang humarap ito sa kanya, kalahati ng mukha ay nasunog, pero ang kalahati ay parang bata pa ring masayahin. Ngunit imbes na tumakbo, kinuhanan siya ni Doc Mateo ng litrato. Sa kuha sa litrato, lumitaw doon, hindi lang si Lyra, kundi ang mga mukha nila Carlo, Migs, Arvin, Rica, Drex, Ella, at Lance. Lahat sila ay nakatayo sa likod, na parang mga estudyante. Napagtanto ni Doc Mateo, na ang mga kaluluwa ng mga vlogger, ay naging bahagi ng paaralan. At bawat bagong pumapasok, nagiging estudyante rin ni Lyra. Sa gitna ng silid, may lumang attendance notebook. Nakasulat doon ang mga pangalan nila, at sa pinakababa, may bagong entry. Mateo Vergara, present. Nang basahin niya iyon, biglang lumiwanag ang paligid, na para bang ibinabalik ang nakaraan. Nakita niya ang mga batang naglalaro, si Lyra na tumatawa, habang tinatawag ng kanyang guro. Hanggang sa pumutok ang lampara at nilamon sila ng apoy. Ngunit imbes na mamatay, nakita ni Mateo na parang paulit-ulit lang ang eksena, hindi natatapos, parang pelikulang bumabalik-balik lang sa simula. Nang siya ay bumalik sa kasalukuyan, nasa loob na siya, ng silid na puno ng abo. Ngunit sa paligid, may mga bagong desk, bagong blackboard, at malinaw na boses ng isang guro. "Class, batiin natin ang bagong estudyante, si Sir Mateo." At sa gilid ng silid, nakaupo si Lyra, nakangiti, hawak ang kanyang stuffed toy. At nagsabi siya ng, "Magandang umaga, sir." Lahat ng mga batang multo ay sabay-sabay na lumingon sa kanya. At sabay-sabay rin na nagsalita. "Simulan na natin ang klase." Nang magdidilim na, maririnig ang tunog ng camera na bumagsak. Makaraan ang ilang araw, matapos ang insidente, may bagong video na lumabas sa channel ni Doc Mateo. At ang pamagat, field trip. Sa simula ng video, classroom setup, pero lahat ng estudyante ay nakatalikod. Nang magpan ang camera sa harap, lumitaw si Doc Mateo na nakasuot ng teacher's uniform, putlang-putla, at nakangiti. Mas mahigit, "Class, handa na ba kayo? Ngayon,
Tuturuan ko kayong manatili rito. Kasunod noon, maririnig ang mahihinang tawa ng mga bata, habang nagsasara isa-isa ang mga bintana. At bago mag-blackout, may lumabas na text sa screen. San Rafael Elementary School, enrollment is now open. The end. O baka simula pa lang.